hapon po. Nagbabalik po ang relasyon sa TV. Ito naman, Luchi. Kaso ng pag-abandona sa babae ng asawang lalaki ang ating pag-uusapan ngayon. 14 years nang mag-asawa sina Reggie Dumdum, isang seaman, at si Juliet Dumdum, housewife. Dalawang anak nila. Nung hindi na sila nagpapadala ng sustento, at natuklasan niya pang may kaluguyo ang kanyang mister, Luchi. Okay. Nabuko niya dahil sa mga Double text jeopardy. messages. Nang kausapin niya ang asawa sa opisina nito, ay sinampal siya ni Reggie. Kausapan natin si Juliet. Okay. Aling Juliet, gaano katagal na ho kayong mag-asawa ni Mister? 14 years na po. 14 years. Ilan po ang anak ninyo? Dalawa. Dalawang anak. Ilang taon na po yung mga anak? Mag-12 at saka 10. Oh, so talagang clearly kailangan may sustento pa to, ano? Oo, tama. Kailan ho siya nag-umpisang... so mag-asawa pa rin kayo, hindi kayo naghiwalay, ano? Hindi. Oo. So kailan ho siya nag-umpisang mag-abandona? Hindi kasi Na hindi na nagsusustento. nung nalaman ko na may kinakasama na siya dito, doon na lang, nagbago na yung mga niya sa amin. Mrs., relax lang. So ang sinasabi niyo, hindi na kayo pinapansin ng inyong mister. Kasi yung niya, attorney, kasi nagpadala siya sa amin dati. Okay naman. Pero ngayon, nung simula nang nagloko na yan, parang talaga. Ayaw na kayong kausapin. Ayun na, pag nandito na siya sa Manila, ayaw na niya kaming makausap. Pinapatay na yung cellphone niya. Pinapatay ng Oo. cellphone kahit ano gawin niyo. Hindi na daw siya sa akin, makipagbalik. Hindi naman talaga kami naghiwalay. Ilang beses niyo na siya tinangkang kausapin? Madami na. Madami na, pag andito siya sa Manila, mahirap na siya kausapin namin. Talagang galit na kayo siguro sa kanya. Matagal na po. Matagal na. Alam mo, Mrs., itong sasabihin ko sa inyo, ha? Alam niyo, siguro yung mister niyo, talagang gano'n na ang ugali. Baka hindi na natin mabago. Kaya ang punto dito, Mrs., dapat maging, ano ho kayo? Matalino rin kayo ngayon. Practical. Practical kayo ngayon. Alam niyo ang gagawin niyo. Mag-relax kayo at isipin ang gagawin at ano ang unang gagawin. Anong unang gagawin? Ano po ang pinakamahalaga sa inyo ngayon? Kasi ang sa amin lang sa attorney, kasi ang sabi niya, hindi na daw siya makipagbalik sa akin. Yung ba tanggap mo na yon? Oo. Na hindi siya babalik Oo, sa'yo? hindi ko Okay. siya pipilitin kung ayaw niya sa amin. So, Basta yung mga bata, Yun. yung mga promise niya sa mga anak namin, attorney, nawala na. Ano yung lahat. promise na yun? Alam mo, more than the promise, ang pinaka-basic dito yung sustento. Alam mo naman siguro Kasi yan, yung ano? sustento niya sa amin dati, okay naman po. Pero nung simula nang nagloko na yung bullshit na yan, doon na talaga attorney na ano yung allotment namin. Okay, Mel, paano natin gagawin ito para masiguro na yung sustento sa mga anak niya at saka sa kanya, Oo, diba? syempre, asawa ay pa rin siya. magpatuloy. Oo. Mrs., ang gagawin natin, magpapile tayo ng kaso sa korte. Ang tawag dyan, support. Kahit na ano ang ngaw-ngaw niya, kahit ang sabi niyang ayaw niya, ang korte na ang pipilit sa kanya ng legal. Uutusan siyang mag-suporta sa iyo at sa inyong anak. Sa tingin niyo po, Mrs., ano ang pangangailangan ng inyong anak? More or less, sa isang buwan? Kasi ano sa amin kasi attorney, hindi ko maano. Kasi yung mga anak ko lagi yung naghihingi sa akin. Kaya, Pero saan ba nag-aaral mga anak mo? Public school? Sa private public. school? Kasi Public nung school. Public school. pag-enrollment na hindi niya siya nagbibigay sa akin. Kaya nga, oo. doon ko na lang sila pinapa-eskwela sa public school. Pero alam mo ba kung magkano sweldo ng asawa mo? Alam ko po. nako, maganda. Alam mo kung saan nagtatrabaho? Hindi, tanong na natin magkano ang sweldo ng asawa mo? Mga 1.5 to 1.8 a month, dollars yan. Dollars Wow. to. So, Malaki. Mel, pag mga ganon, okay, ano ba ang basehan ng halaga ng sustento, Mel? Alam mo, ang net worth ng tao, lahat ng kanyang resources, meron ba ho siya mga lupaan, ari-arian? Yun nga ang problema kasi pending lahat. Pending? Pero- Anong pending? Yung may nabili kami ng lupa, tsaka may lupa. May lupa may pa. bahay sa Davao. Kasi, Ba, maganda yan. Oo. Okay yan. So, ibig sabihin, talaga kayo may kalupaan at kung wala ng pera, pwedeng pagbili Yes. at saka ibigay sa inyo para bilang suporta sa inyong Yes. anak. Pero hindi pa po tapos yung pagbayad namin. Sino nagbabayad? Ako. Ikaw. Ikaw pa nagbabayad? Kasi dati attorney, wala naman kaming problema. Oo. Simula nung 2008 hanggang 2010 hanggang ngayon, doon na parang na yung pagsasama namin. Ikaw ba may trabaho?
May negosyo kami dati, pero nawala Hindi, lahat. ngayon, so anong pinababayad mo dun Wala. sa lupa ninyo? Wala, So, stop lahat. So hindi, okay. Stop lahat. Hindi, so unahin muna natin yung sustento, di ba? O, unahin natin ang Oo. sustento. Ito, misis. Ito ang kinakailangan yung gagawin. Dapat siyertuhin nyo na ang pangangailangan ng inyong anak at pangangailangan nyo. Ligyan nyo ng figura, halaga. At pagkatapos, dapat matuntunan nyo kung talagang saan nga nagtatrabaho at ano nga ang kakayahan nitong mister nyo. Baka mas malaki pa sa $1,500. Ay, kung 1,500 yun, magkano yun? Mga 60,000 din yun, ba? Kasi ayon sa batas natin, Mrs., basta nagka-file ka ng petition for support, hindi mo na kailangang intayin pa na matapos ang kaso, di ba, Lucy? Yes. Oo, Sa basta una pa lang, nagpetisyon ka, pwede mo na kaagad hingin na sustentuhan ka na kaagad, hindi ba? Habang dinidinig yun. Support- Meron na kaagad halagang pwedeng ihingi. right. Support Oo, sa korte. pendentalite yun. Kaya kahit na patagalin niya ang kaso, babagsak buwan-buwan ang support sa inyo. Ang pangalawa, kung talagang matutukoy niyo nagpapatrabaho sa kanya, pwede niyo pang ipakaltas ang sweldo niyan at bigay na kaagad-kaagad sa inyo yung kalahati o yung portion na dapat mapunta na sa inyo. Yan po ang aspetong sibil dyan. Yan ang suportang dapat yung makuha. Mel, makakasama natin ngayon si PO2 Janice Agustin ng Women and Children's Desk ng Sampaloc, Manila. PO2 Agustin, ano ho ba ang pwede natin maitulong kay Juliet dito para makuha niya yung sustento mula sa kanyang asawa? Hello. Hello, good po. afternoon po. Yes, PO2 Opo. Agustin. Opo, Anong ma'am. pwede natin gawin? Unang-una po, kailangan po niyang pumunta ng presinto po para magpa-blatter po. At doon po, papailan po natin ng kaso. Yung criminal case po, pwede po siyang kasuhan ng yung RA 9262 po, yung Violence Against Women and Their Children. Kasi bukod po doon, nabanggit po kanina, nung pumunta po siya doon sa agency, ay sinaktan po siya nung... Oo, so pwede po yun. Pwedeng Ngayon, ipa-blatter yung yun, Juliet. Doon po sa kinakasama naman po, sinasabi niya pong may kinakasama na ibang babae, pwede rin po na concubinage po ang ipa-file po na kaso doon. okay. So kailangan mo na mag-report para nga naman ma-blatter. Tapos yun ngayon ang basihan ng Kailangan kasong po siyempre isasampa. ma-interview din po namin siya at malaman po talaga yung buong detalye po ng reklamo po niya. Okay, PO2, pwede bang ipadala namin sa'yo si Juliet, ha? Ihahatid namin dyan. Tulungan mo naman, ha? Opo. Oo. Okay, maraming salamat sa'yo, PO2 Maraming Janice salamat Agustin. Alright, at Miss Juliet, tutulungan po namin kayo dito, no? Kahit wala na po yung T3, ito pong relasyon, tutulong po sa inyo sa abot ng aming makakaya. Para po makakuha kayo ng sustento sa asawa ninyo, ibang usapin na lang yung inyong muling pagsasama o paghihiwalay na, no? Pero ang importante, masustentuhan ka agad ang pamilya. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat, Juliet. Okay. Tatagan mo loob mo. Yes, kailangan mo yan. Magbabalik po ang Relasyon TV, dyan lang po kayo.